News, dalawang barkong pandigma ng China pumasok sa Balabac, Palawan. Naku, Pilipinas, biglang naalarma. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may mensahe sa China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayon naman sa balita, dalawang barko, pandigma ng China, ang namataan malapit sa Unok sa island sa Balabac, Palawan. Ilang araw matapos ang harassment umano ng puwersa ng China sa mga tropang Pilipino sa Ayungin Shoal. Tayon pa dito, isa sa mga dating chairman ng barangay sa bayan ang nagsabi na sila at ang kanilang grupo ay pauwi mula sa isang medical mission sa isang isla nang makita umano nila ang dalawang barko ng Chino. Una nilang naisip na mga barko ito ng Pilipinas. Ang mga ito hanggang sa kanilang makita ang bandila umano ng China. Isang doktor umano ang kasama sa medical mission ang nagsabi na ang isa sa mga dayuhang barko ay lumapit hanggang 1 kilometro sa kanilang lugar. Ayon sa kanyang tansa, ang mga barkong Chino ay nasa loob ng mga municipal waters ng Balabac na may kumpirmasyon mula sa Armed Forces of the Philippines, Western Command, tungkol sa presensya umano ng mga barkong pandigma ng China sa lugar. Ayon pa dito, ang mga barkong Chino ay nakita 2 araw matapos umano ang insidente kung saan agresibo ang mga puwersa umano ng China Coast Guard laban sa mga tropang Pilipino sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ilang sundalo ang nasugatan sa pangyayari, kabilang na nga ang isa sa nawala ng kanyang daliri. Pati na ang ilan sa mga armas umano ng mga Pilipino na kinuha umano ng puwersa ng China Coast Guard, sinira ang ilan sa mga kanilang inflatable boat. At dagdag pa dito, ang Ayungin Shoal ay tinatawag umano ng China ng Rin-Ai Reef na matatagpuan umano 105 nautical miles kanluran ng Palawan at nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ay nagpahayag na ng pagkadismaya sa ilegal na agresibong aksyon ng mga otoridad ng China at nagresulta sa pinsala umano ng pisikal sa mga personel at sa mga sasakyan padagat ng Pilipinas. Sa mga ganitong aksyon umano ng China, nagpapakita lang ito na hindi nila nirerespeto ang internasyonal na batas at ang soberanya umano ng Pilipinas. Ang China ay gumagawa ng sariling batas kung sila lang din ang nagpapapruba at sila lang din umano ang nagpapatupad. Yung pa dito, ang pagpasok umano ng dalawang barko umano ng China sa Palawan, partikular na sa Balabac, ay may negatibong epekto sa soberanya umano ng Pilipinas. At ayon pa dito, ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng China sa territorial waters ng Pilipinas sa Balabac, Palawan ay isang malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Ito ay isang uri ng pagsuway sa mga batas at kasunduan ukol sa territorial na hangganan umano ng Pilipinas. Ang presensya ng mga barkong pandigma ng China sa loob ng territorial waterway ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng mapanganib pambansang seguridad. Ito ay maaaring mapataas ng tensyon sa riyon at magdulot na potensyal na kompleks sa pagitan umano ng Pilipinas at China. Ang pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas na walang pahintulot ay isang paglabag sa karapatan ng Pilipinas sa paggamit at pagpapahalaga sa likas na yaman sa nasabing lugar. Ito ay isang uri ng pang-aabuso sa karapatan ng Pilipinas bilang coastal state. At ayon pa dito, ang pagpasok ng mga barko ng China sa loob ng territorial waters ng Pilipinas ay maaaring magdulot na pang-aargabyado sa soberanya rights ng bansa sa pagpasya at pangangasiwa sa sariling teritoryo at exclusive economic zone. At dagdag pa dito, ang pagpasok ng mga barkong pandigma ng China sa Palawan, partikular na sa Balabac, ay isang malinaw na hamon sa soberanya at seguridad ng Pilipinas. Ito ay isang isyo na kinakailangan ng maingat na pagsusuri at aksyon mula sa pamahalaan upang protektahan ang teritoryo at karapatan ng bansa. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang presensya ng mga barkong pandigma ng Chinese Navy sa Balabac Strait ay isang show of force bilang napaghahanda sa anumang konfrontasyon naval sa West Philippine Sea. Sinabi umano ng security analyst nito lamang Biyernes. Noong Miyerkules, 4 na barkong pandigma ng People Liberation Army Navy ang namonitor sa daanan ng tubig na nag-uugnay umano sa West Philippine Sea at Sulu Sea. Sa mga ganitong pag-uugali na ipinapakita umano ng China, pinapakita na ito na wala silang pakialam sa soberanya ng mga maliliit na bansa na ilay kanilang inaargabyado at pilit umano inaangkin ang ilan sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa.
halos buong South China Sea ay umaalma at kinakalaban umano ang China dahil sa mga illegal nito na pag-aangkin sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, agad na nagpadala umano ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng kanilang mga barko upang bantayan at obserbahan ang mga barkong pandigma ng China sa lugar. Ito ay bahagi ng mga hakbang ng Pilipinas upang masiguro ang seguridad at mamonitor ang kilos ng mga dayuhan sa nasabing lugar. Binigyan din papuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang pagbabantay sakaling profesional na pagtugon sa mga insidente at binigyan nila ng suporta at tiwala ang AFP sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa pagprotekta sa soberanya ng bansa. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs, ipinaabot ng Pilipinas ang kanilang pagkadismaya sa pamahalaan ng China ukol sa mga insidente. Ipinahayag din nila ang kanilang pagtutol sa iligal na pagpasok ng mga barko ng China sa territorial waters ng Pilipinas at ang naging agresibo pag-uugali ng mga ito sa Ayungin Shoal. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon pa sa balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagamit ng puwersa at pananakot ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pahayag ng punong ehekutibo sa bunsod sa insidente noong January 17, 2024 kung saan ipinakita umano ng China ang kanilang agresibong aksyon laban sa mga tropang Pilipino. At ayon pa dito, sa talk to troops ng Pangulong Marcos sa Western Command sa headquarters sa Palawan, kanyang inihayag na sa pagpatupad sa isinumpang tungkulin, hindi hahantong sa paggamit umano ng puwersa o pananakot ang Pilipinas na pinag-aagawan sa territorial sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat ang Pilipinas ang mag-udyok o digmaan dahil ang tanging hangarin ng pamahalaan ay makapagbigay ng mapayapa at maunlad na buhay para sa bawat Pilipino. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sundalo na ipagpatuloy ang kanilang sinumpaan, mandato na protektahan at depensahan ang ating bansa. Ninanais lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na igiit ang karapatan natin sa mga teritoryo na pag-aari mo ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea at hindi para mag-udyok ng kaguluhan. Ang bansang China ay hindi umano sumusunod sa internasyonal na batas. Gumagawa ito ng sariling batas dahil kung sumusunod ito, wala o sigurong kaguluhan diyan sa West Philippine Sea. At yan umano ang Scarborough Shoal o ang Ayungin Shoal na sinasabi umano ng China na Rinay Reef na kanila daw yan teritoryo ay pasok sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Kaya walang karapatan umano ang China sa kanilang mga claim. Ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. We are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for every Filipino. This is the drumbeat. This is the principle that we live by and that we march by. We refuse to play by the rules that force us to choose sides in a great power competition. No government that truly exists in the service of the people will invite danger or harm to lives and livelihood. O kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.